Good day. Good day, everyone. So, today we will be having our review. Doon naman sa mga items na less than 20 and 40% ang nakasugot ng tama sa students. So, we have some items na i-explain during this lecture video para mas magets natin kung paano natin dapat i-solve. Siguro na-solve natin, nagkaroon lang tayo ng minimal errors when it comes to inputting yung values sa calculator o po pwede naman ding mali tayo ng analysis sa problem or mali tayo ng understanding kung ano yung tinatanong at ano yung hinahanap ni problem. So let's try to solve this first situation. We have here two forces and then papasok siya sa concurrent force system. So dito, ang tanong sa number 15, determine the resultant moment from point O. Ang tanong dyan, ano daw ba yung moment sa point O na na-experience based doon sa dalawang forces natin? Okay, ano ba yung napoproduce na moment ni 500 and 361 pounds about point O? So let's try to solve this question. So una natin gagawin yan, since naka-incline po yung ating forces na, mga force na yan, assume natin na meron yan dalawang components. Di ba? So isang vertical and isang horizontal, meron ganun si 500, same as si 361. Okay? So, ang gawin natin, since naka-incline yan, naka-slant, dapat meron niyang slope na tinatawag. But as you can see, walang binigay na slope, wala rin binigay na angle na with respect to x or y axis. So, anong gagawin natin? So, let's check yung ating mga distances na binigay. So, meron tayo dyan binigay na 5 inches. Okay, so as you can see, yung 5 inches na yan, hindi po yan 5 inches kada box, kada ganito. Hindi po, yung 5 inches na yan, yun yung kabuuan na to. So, ibig sabihin, nahatiin natin sa 5, yung 5 inches. Meaning, meron tayong 1, tigwa 1 kada box. Then, ganun din sa ating kabilang side. Kumbaga, kada box, meron tayong 1 by 1. Right? Ang gawin natin, check natin kung ilan yung mga box o yung grid na nakapasok kada force natin. So, hiwalay lang natin. So, for example, ito yung ating 500 pounds. Ayan. Yan yung slope na lang gamitin natin. Take note kapag slope ang ginagamit kasi natin, most of the time, sakto yung lumalabas. Okay? So, yung ating 500 pounds, yan si 500 pounds, ayan. So, kung napapansin natin, ang grids niya is sa horizontal ay 1, 2, 3. So, lagay lang natin 3. And then yung kanyang grid sa vertical ay 1, 2, and 3. So 3 and 3 or pwede natin na sabihin na ayan ay 1, 1. Okay? 1 ang horizontal, 1 din ang vertical. So kung 1 yan, ang hypotenuse natin ay square root of 2. So ngayon may slope na si 500. Doon naman tayo kay 361 pounds. So ito siya. 361 pounds. 361 pounds. So, kailangan din natin ng slope niyan. So, papansinin natin si 361, yung vertical niya, meron siyang 1, 2, dalawa na vertical, and then 1, 2, and 3 na horizontal. So, therefore, yan ay 2 and 3, and then yung ating hypotenuse is 3 squared is 9, plus 2 squared is square root of 13. Okay. So, ngayon meron na tayong slope ng kada inclined forces natin. Balik tayo sa tanong. Ang tanong dyan, ano daw yung moment about point O na napoproduce ng 361 sa kani 500? So, ang gawin natin naman ay ilagay natin yung kanilang mga components. Yan. So, dalawa yan lagi. Doon tayo sa number 15. Ang tinatanong nga sa atin yung moment sa O. So, ang gawin natin. Number 15, yung moment at O, sabihin natin yung ikot ay positive clockwise is equal to, so unang magpuproduce na moment ay yung 500 pounds. So yung vertical, ito. Yan, yung vertical. So yung vertical natin, dito natin siya ilagay, pataas siya. So ang ikot niya ay counterclockwise, so negative. So negative ito. 500, tas yung slope natin na 1 over square root of 2.
Then yung distance niya papuntang O, eto siya. Yan. Ay 1, 2 inches. Ayan, 2 inches. Next, yung kanya namang horizontal yan ay ang ipoproduce na ikot is clockwise, therefore positive 500 times 1 over square root of 2. And then yung distance natin ay 1, 2 papunta dun sa O. So 2 din. Okay? The next, burahin ko lang dito para hindi nakakalito yung illustration natin. Ayan. Next, we have yung sa 361 naman. Yung 361 ay may dalawang component, isang horizontal and vertical. Yung vertical niya, iikot ng clockwise, therefore plus 361. Yung vertical component na 2 over square root of 13. Yung distance natin na 1 and 2. 2. And then yung horizontal natin is iikot ng clockwise din, so positive. Plus 361 times yung horizontal component natin na 3 over square root of 13 times distance na 2. Paano naging 2 yun? So 1, 2. Papunta sa O. Okay, so ngayon kunin natin yung moment about point O. So meron tayong 500. Pero kasinin natin yung equation natin. Di ba? Yung negative 500, 1 over square root of 2 times 2 is parehas lang nito. So therefore, pwede natin yan i-cancel para minimize yung i-input natin sa calculus. Okay, so 361 times 2 over square root of 13 times 2 plus 361 times 3 over square root of 13 times 2. Okay, therefore, yung ating moment at O is 1,001.234 pounds inches. Okay, therefore, ito yung final answer natin for number 15. Okay, next is number 16. Dito natin ilagay 16. Ang tanong sa 16, determine the point where the resultant forces intercepts or intersect the x-axis. Ibig sabihin, saan tatama yung resultant natin doon sa x-axis. So, dyan papasok yung x and y intercept. So, kunin na natin parehas. Ano? Pero ang tinatanong kasi dito is yung ating x-intercept. X-intercept ang tinatanong dyan. So, anong gagawin natin? So, resultant yung tinatanong. Ano daw yung point kung saan tatama yung resultant? So, may involved na resultant. Therefore, kailangan po natin kuhain yung ating resultant. So, ang gawin natin, ilagay natin sa illustration yung resultant natin. So, possible, nandito yung ating resultant. Ano? And if we extend our line of action for the resultant, makikita natin na dito tatama sa x-axis. Kumbaga, from O, papunta sa point na to, dyan siya tatama and pwede natin siyang tawagin na x. Okay, pwede natin tawagin na x yan. And then, mula dito sa point na to, dyan tatama sa y-axis naman yung resultant's line of action. Ibig sabihin, from that point, ayan, papunta dyan, yan naman si y-intercept. Kunin na natin parehas. But, i-prioritize po natin si x since siya naman talaga hinahanap. So, anong gagawin natin? So, ang gawin natin, since alam natin si r ay naka-incline, meron yan x and y components. So, paano gagawin natin? So, di ba nandito dapat yan? R, TRY, ito yung RX. Plus, bakit ko dito nilagay? Baka nagtatanong kayo, baka, sir, bakit dyan kaya nilagay yung R? Di ba sabi natin during our discussion ng concurrent force system, yung resultant nila, dadaan din doon sa point kung saan sila nag-i-intersect. So, therefore, dito natin ilalagay yung, yung orientation ng R and then yung
pinakalaki nung R dito sa illustration natin. Depende po yan, assumption lang din. Okay? So, makikita naman natin yun sa solution later. Next, gawin natin, since kailangan natin ng Ry and Rx, kumuha po tayo ng value. So, we have summation of Fx. Since wala tayo sa equilibrium dahil may resultant na involved, hindi yan equal to 0. Okay? So, Rx is equal to ano ba yung mga papasok na horizontal forces? Of course, papasok po yung 500 na horizontal na 1 over square root of 2. Papuntang kanan kaya positive. And then plus 361, positive din yan. So, we have slope na 2, na 3 over square root of 13. If we simplify these values, ang lalabas natin sa calculator ay may input lang natin 500 over square root of 2 plus 361 times 3 over square root of 13. So now we have Rx na 653.924 pounds. Yan. So ngayon, kunin na din natin si Ry using summation of forces along y-axis or Ry hindi yan equal to 0 dahil nasa resultant tayo. 0, 0 agad. Ry is equal to ano yung papasok na vertical? Papasok dyan si 500 pounds, yung vertical component niya na 1 over square root 2. Pataas yan, so positive or plus. Minus, ito yung 361 na pababa. So, yan ay 2 of 13. So, if we simplify that in calculator, tingnan natin yung value. So, meron tayo 500 times 1 over square root of 2. Take note, parehas lang to na input ko na 500 over square root of 2 kanina ha. Minus 361. 2 raised to, 2 over square root of 13. So, we have 153.307. 153.307 pounds. Okay? So now, ano nang gagawin natin? So, ang gagawin natin, depende kung ano hinahanap natin. So, hanapin natin yung x-intercept. So, paano ang mangyayari? So, ang gawin natin, yung ating Ry and Rx, igalaw natin along the line of action of our resultant. So, galing yun sa concept ng principle of transmissibility. So, ang gagawin natin, pwede natin ilipat kasi dito yung Rx and Ry. Pwede din naman dito. Ayan, pwede dyan idalhin. Or gusto nyo dito, pwede pong gawin yun. Dahil sa principle of transmissibility. So, paano ang gagawin natin this time? So, ang gawin natin, dalhin natin si Ry and Rx dito sa may portion na ito. Bakit po natin gagawin yon? Pag ginawa natin yan, yung Ry, di ba? Yung Ry magkakaroon ng distance x from O pag kumuha tayo ng moment using the Varignon's theorem. Okay, so sana nagigets yun. So, itry natin. So, yan yung first setup natin. So, lagay natin is using Varignon's theorem. Ayan. So, by definition, the Varignon's theorem is the moment na mapoproduce ni resultant is equal to the sum of all moment na mapoproduce ng kada isang force sa ating force system. So, in mathematical notation, yung R natin times a certain distance from that point is equal to the summation of moment at that point. So, ang gagawin natin, doon tayo mag-a-analyze sa point O. Okay, so di ba may moment naman na tayo din na nakuha? So yung ating resultant, x is equal to the moment at O. Kasi kanina kumuha tayo ng moment sa point O. Tinotal lang natin yung ating moments. So yung Rx, yung R natin na gagamitin is yung resultant po na ito, yung Ry. Yung Ry natin times yung certain distance o yung x-intercept from point O, ayan yun, is equal to 1001.234. Ihabol ko lang po kanina na yung ating moment O is positive, yun ang sagot. Therefore, yung ating assumed direction na clockwise ay tama.
Okay? Balik tayo dito sa sinusolve natin. Yung ikot natin dito sa moment ay clockwise positive. Okay? So, si RY nakakapag-produce ng clockwise about point O. So, positive siya. And then yung MO ganun din dahil ngayon yung nakuha nating sagot. Yung RY, nakakuha tayo ng value kanina, siya si 153.307 times X na hinahanap natin is equal to 1,234. Divide both sides by 153.307, magkakaroon tayo ng 234 divided by 153.307. Meron tayo 6.531 inches na distance from point O papunta po doon sa point na kung saan mag-i-intersect yung line of action ni resultant doon sa x-axis ng ating system. Okay? Lagyan natin ng remarks, from point O to the left. Okay, to the left yan. Okay, pag point O, kahit ganito na lang, left. Okay? So, hindi naman pinapahanap yung ating y-intercept, pero isama na rin natin. Nakalimutan ko lang lagyan ng mark yung mga values na tama sagot. C and D. Okay, sa ating computation. Okay, dito ko na lang ilalagay sa left side of the screen para mas malapit sa ating solutions kanina. Okay, so burahin ko lang ito, yung location na yan. And then ito, ayan. So ngayon, anong gagawin naman natin? Ang gawin natin, ilipat ulit natin yung ating Rx and Ry. This time dito naman. Ayan. Kumbaga, ito yung Rx natin. Ayun yung Rx, ito na yung Rx natin. Tapos ito na si Ry. Si Ry hindi yan papasok, dadaan sa O. Pero si Rx, magkakaroon ng distance yan na Y. Okay, so tingnan natin. Using Varignon's theorem again. Using Varignon's theorem. Yung ikot ulit natin is positive clockwise and Rx is equal to MO ulit. Yung R na gagamitin natin this time is yung Rx na po. Rx, Y na ito. Yan, Y is equal to MO. Okay? Si Rx po na nasolve natin kanina is si 653.924 times Y is equal to 1,001.234. Divide both sides by 653.924, we will have 1,001.234 over 653.924. So meron tayong 1.531 inches above point O. Okay? So, dyan mag intersect yung line of action ng ating resultant sa may y-axis.